Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ngayon mga kabunyog, itong sa ang isa pa, ang kuwa. O ito rin isa pa ito. Itong tungkol sa kuwa, matindi rin pala itong ebidensya tungkol sa kuwa. Ay di ba laging ang sinasabi ng mga DDS, ano naman daw, ang kuwa, binigyan na daw ng clearance. Parang clear na ang Office of the Vice President. Yung mga notice of disallowance na kini-question, wala na yun. Na-clear na siya ng COA. Binigyan na siya ng parang clearance na ibig sabihin in good standing ang opisina ng Vice President. Sa ikatlong sunod na taon, muling nakatanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit o COA, ang Office of the Vice President o OVP sa ilalim ni VP Sara Duterte. Ito ang unang inanunsyo ng bagong tagapagsalita ng OVP na si Attorney Ruth Castello sa kanyang unang araw sa pwesto. Ang unmodified opinion ay positibong audit rating na nagpapakita ng maayos, tama at legal na paghawak ng pondo base sa accounting standards. Ayon sa COA, sapat ang ebidensyang kanilang nakalap at malinaw na naipakita ng OVP ang lahat ng mahalagang detalye sa kanilang financial statements. Para sa OVP, patunay ito ng pagiging transparent at responsable sa paggamit ng pondo sa kabila ng mga aligasyon na maling paggamit ng confidential funds. O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, di ba ganun lagi yung sinasabi ng mga DDS na ang COA binigyan na ng clearance ang opisina ni Sara, ang OVP at saka yung DepEd. Wala na, clear na si Sara pagdating sa COA. Kaya yung mga ebidensyang ipinipresent daw, wala na yun kasi malinis na ang record ng opisina ni Sara sa COA. Pero ito, mayroong sulat ang COA, actually, sagot ng COA. May sumulat kasi sa COA, pasensya na, hindi ko alam kung sino ito. Tinakpan kasi. Tapos tinakpan din yung perma kasi bawal yan sa data privacy. Pero ito, Republic of the Philippines Commission on Audit, yan Commonwealth Avenue, Quezon City. Commission proper, Office of the Commission Secretariat, February 16, 2026. Ibig sabihin ngayon na ito. Ngayon, tinakpan yung kung sino yung sumulat. Sinagot ng COA yung tanong nito kung sino man yung sumulat na yan. Sabi dito, this refers to your letter dated January 30, 2026, inquiring on the status of Notice of Disallowance, ND, number 2024-002, 2022, dated August 8, 2024, involving the confidential funds of the Office of the Vice President for calendar year 2022. Based on our records, an appeal from the ND was filed by the Office of the Vice President and the same is pending for resolution by the Commission proper. Eugenio R. Dizon, Director for Commission Secretary. Kaya, yung mga nagsasabi dyan na mga DDS na na-clear na si Sara, binigyan na ng clearance ng COA, hindi po. Hindi totoo. Yan, nabasa nyo yan. May nagtanong sa office ng COA kung ano ba yung status ng Notice of Disallowance ni Sara Duterte. Cleared na ba siya doon o hindi pa? Hindi pala. Ano pala? Ang sabi ng COA, hindi pa. Yung Notice of Disallowance, may Notice of Disallowance si Sara dahil sa paggastos ng confidential funds. Pero nag-appeal si Sara. Pero yung appeal na yon wala pang desisyon. Ibig sabihin, hindi pa siya clear. Di ba? Kumbaga, sa ngayon, ang desisyon ng Commission on Audit, Notice of Disallowance.
Kaya yung sinasabi ng mga DDS na wala na, cleared na ang Office of the Vice President. Sinabi na ng COA na malinis na. Kaya yung mga sinasabing notice of disallowance, wala na yon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, so malinaw yung tungkol sa COA na sinasabi ng mga supporters ni Sara na cleared na, pagdating sa issue ng confidential funds daw, cleared na si Sara, hindi totoo. Hindi totoo. Nag-appeal si Sara kasi dinisallow. Kung ibig sabihin kasi mga kabunyog ng notice of disallowance, nag-liquidate sila ng confidential funds. Mayroon silang liquidation na hindi inalaw o pinayagan ng COA. Ibig sabihin, disallowed yan, hindi pwede yan. So sa ngayon, may notice of disallowance. Ang ginawa ng opisina ng Vice President, nag-appeal. Pero wala pang desisyon sa appeal na yon. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na cleared na ang Office of the Vice President, ano yun? Wala yun. Nang sila. Okay? Kaya ito mga kabunyog. So lumilitaw dito, matibay ang mga ebidensya kay Sara Duterte. Yung sa COA na yon, hindi mali yung sinasabi ng mga DDS na hindi na pwedeng magamit yung mga ebidensya sa COA kasi nagdesisyon na daw ang COA na malinis ang opisina. Hindi pala, mga kabunyog. Kaya hanggang ngayon, yung desisyon ng COA sa disallowance, yan pa rin. May appeal si Sara pero hindi pa nadidesisyonan yung appeal. Kaya ito? Pero yung sabihin ng kampo ng DDS na na-clear na, hindi po. Okay? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ako pinakita ko yung ebidensya ko Sa pangyayaring ito mga kabunyog, ang tanong ngayon kay Sara, sasagutin niya ba sa Kamara o doon na lang siya lalaban sa Senado? Sa trial. Mayroon siyang 10 days para mag-decide. Kailan pinadala? Kailan pinadala? Pinadala nung pinadala nung pitsa 5 kahapon. Pinadala, na-receive na ng opisina ni Sara. Na-receive na nung kahapon yung notice. Binibigyan siya ng 10 days para sumagot. Mag-submit ng kanyang reply. Kumbaga, yung argumento nila Sara doon sa complaints. Kasi may complaint yung impeachment complaint. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan, magiging mabigat ang ito. Mabigat. Ang tanong, sasagutin ba ni Sara o babaliwalain na lang yung Kamara? Total, naman? Iniisip siguro nila, total, wala rin. Kahit naman sumagot sila, mahina naman yung magiging sagot nila. Doon na lang sila sa lalaban sa trial. Ngayon, kasalanan nila yan kung hindi sila sasagot. Ang importante, binigyan sila ng pagkakataon na sumagot. Kaya, ito? Kaya, ito? Kunwari pa ang mga palusot ni Sara kanina. Ini-interview, sabi niya, inadvisean daw siya ng mga abogado niya na wag nang magko-comment tungkol sa impeachment. Ay, syempre. Kasi, hindi niya naman alam kung anong sagot niya Ang mga yung mga palusot ni Sara, hindi uubra yan diyan. Katulad noon, yung sa NBI. Sabi mismo ng NBI, may mga ebidensya sila na talagang yung pagbabanta ni Sara na kumuha siya ng papatay sa presidente, sa first lady. Totoo, yun, mabigat. Mayroong mga ebidensya. Tapos ito na naman ngayon sa COA. Yung sinasabi nila na cleared na, hindi pala totoo. Ayun, kababasa ko lang. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Sige po, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.